Okay, ang hirap kasi basahin eh. Okay, pag-usapan naman po natin mga kababayan. I know that some of you already watch this, pero I wanted to emphasize itong nangyari po doon sa Kongreso na kung saan ito po si Congresswoman Jinky Luistro, nakakausapin po namin. So, magkakaroon ng up close and personal. Ooh! Pero syempre mga kababayan, ito muna. Dahil dito talagang, ito yung abogado sa abogado round 2 ni Secretary o nitong si Harry Roque, mga kababayan, versus ni Jinky Luistro. At alam nyo ba na talagang mga kababayan, hindi lang po si Harry Roque ang binanatan at napahiya dito. Bagkos kasama na itong si Rodrigo Roa Duterte na parehong mga abogado pero nilampaso ng isang babae. Akalain nyo yon mga kababayan, si Harry Roque na maingay, si Harry Roque na alam nyo na, palaban, bigla pong natameme. Biglang walang masabi. Kulang na lang mag no comment ang gaga eh. Diba? O, pakinggan po natin mga ka-GP. Recognize Congresswoman Jinky Luistro. Go ahead, ma'am. Shoutout tayo sa Zagun, Nicole Cruz, shoutout po sa inyo. Mario Quintero, shoutout po. Anita Gilsenan. Sabi ni sa mukha sa kilos ng mga anak ni na PBBM at F. Elisa magagalang ng mga bata. Exactly. Thank you, Mr. Chair. I wish to address my question to Attorney Harry Roque. With all due respect, Attorney. Oy, attorney ha? Ganyan, attorney. Yan ang tunay na attorney para sa akin. Dahil talagang napakagalang. Dahil alam nyo ba, merong sa canon, mga kababayan, ito yung sinusunod na batas o panuntunan ng mga attorney. Dapat ipakita po nila ang pagiging attorney nila sa lahat ng pagkakataon, hindi lang sa korte. Kaya yung ginagawa ni Roque ay subject to disbarment yan. Mr. Chair, this is a common knowledge that Attorney Harry Roque worked as the spokesperson for former President Rodrigo Roa Duterte. Does our resource speaker confirm this? Yes, Madam Chair. Mr. Chair. And Mr. Chair, can we please direct the resource speaker to describe ano po ba ang trabaho ng isang resource speaker ng presidente? Iba po ang trabaho niyan, Congresswoman. Congresswoman, bukod sa pagiging spokesperson yan, meron pa pong sideline yan si Harry Roque. Alam nyo kung ano mga kababayan, siya po ang panibago. Meron po siyang anong tawag doon? May foundation po. Itong si Roque. Ang pinipili lang ay mga gwapo. Pinipiling mga taga-turok at kasama sa abroad. Diba? Taga-turok ng insulin. Inunahan ko na. As spokesperson, I was addressing the Malacanang Press Corps 3 times a week. I was preparing press releases on behalf of the President, and I was answering queries from the media on behalf of the President. Ito mga kababayan no bias. Wala tayong bias dito. Alam nyo, during the time of Duterte, real talk lang tayo. Napaka-active talaga ng kanilang PCOO. Napaka-active din ng kanilang spokesperson, si Harry Roque nga. Lahat ng ginagawa ng Pangulo, lagi silang may, meron silang may papress, di ba? Lagi may nilalabas, mga kababayan. Unlike ngayon, sa PCO, sorry PCO, pero dapat na kayong kumilos. Pero inyo, simpleng bagay, hindi nyo ma-debunk. Yung pulboronic video, kung walang mga vloggers, lahat napunta na doon sa mga DDS.
Lahat siguro ng mga tao dito, baka pati loyalista naniwala na, nagpunta na at kumampi na doon sa mga Duterte. Di totoo, PCO, magising kayo. Nung panahon nila, talagang nagpe-press release sila, hinaharang kaagad nila kung ano man yung mga lumalabas na balita, dinedibang kaagad nila. Diba? Pero ngayon, mga kababayan, PCO, pakurot lang ng konti. Nangihingi na naman, balita ko ha, may nakapagsabi sa akin, kayo ay manghihingi ng budget para doon sa fake news. Eh, nasa na yung budget para sa fake news nyo dati? Anong nangyari? Nandito pa rin yung pulmoronic. Diba? Yan pa rin ang kanilang ginagamit. Wala kasing nandedibang dyan sa inyo. Paano kung mga vlogger, mga kababayan, nawala bigla? Wala na magtatanggol sa Pangulo. Eh baka lahat napunta na dun sa kabila, magkakampi na sila. Baka ang Pangulo natin hindi na nakaupo dyan sa Malacanang. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, active din silang magbulsa. Oh, wala po akong sinasabi. Diba? Hindi naman ako mag-a-agree dyan. Kaya lang, alam ko may kinuha ba kayong mga tao para mag-debunk? Paano nyo ginagawa? I-debunk yung mga fake news na yan. Kasi hanggang ngayon, sila pa rin. Hanggang ngayon, puting ahas pa rin. Akalain nyo yun mga kababayan ha, napasukan pa kayo. Na dati hindi nyo kilala kung sino yung puting ahas ni Maharlika. Yun pala, mismong PCO secretary ang puting ahas ni Maharlika. Si Trixie Angeles. Diba? Sa kanya nagsimula yung pulboronic video. Sila dapat ang maglalabas doon pa sa BBM HQ. Hanggang ngayon, yun pa rin ang usapan. Ito lang ang masasabi ko, compare sa panahon ni Digong, active talaga sila. Sa panahon natin ngayon, tulog. Diba? Violeta Kobayashi, good day GP, magising lang, buti umabot. Kaya nga po actually matagal-tagal pa to mga kababayan, meron pa tayong mahaba-habang oras. And will the resource speaker agree if I would say that a spokesperson position is a position of trust and confidence? Yes, Mr. Chair. And by position of trust and confidence, it means that the president is giving you his full trust and confidence in all matters that might be within or even relevant to the discharge of your function as presidential spokesperson. Does the resource speaker agree? Mr. Chairman, subject to regular consultations with the President. And for the information of the committee, by the position of trust and confidence, it means that the moment the president lost the trust and confidence to the person, he can anytime terminate this official. I confirm that, Mr. Chairman. I was appointed to a position with the rank of cabinet member. I understand as well. Thank you so much, Ilocano ka na sa pag-member po ng ating channel. Thank you so much, Tita. Bernald, shoutout po. Honeybee, shoutout sa inyo. Ma'am Violeta Kobayashi, Ma'am Allen Arsenas. Okay, tuloy tayo. That Attorney Roque is one of the seasoned lawyers, as a matter of fact, internationally. Oh. Can you please enlighten us on your... Hindi, dati magaling talaga si Roque, di ba, mga kababayan? Kaya lang ang kwento kasi ni Roque, nung naging congressman, dahil nga sa kanyang ugali magaslaw, tinanggal po ng kanyang party list. Isang taon lang atang nakaupo si Roque. Tapos ngayon, dati, kalaban niya itong si Digong. Bigla siyang tinapik sa balikat. Hoy Roque, tulungan mo nga kami, gawin kitang spokesperson, ipagtanggol mo ang Pogo. Marami dong pogi. Sabi niya, ay talaga, sige nga. De joke lang yun ha. Background of the lawyer.
I have been teaching international law in UP, as Okay. well as in American University and National University of Singapore, total of more than 20 years already until now. And I was past president of the Asian Society of International Law. I'm also a member of the List Council of the International Criminal Court. And Oy! Pinagmalaki mo pa yung list council ng International Criminal Court. Pero kinakalaban mo sila. Alisin mo na yan. 'Di ba? Alisin mo na yan, Roque. Alisin mo na yan sa title mo, hindi bagay. Dapat ang ano mo doon, ang ilagay mo sa title mo, Bibi. Binibiyak. having earned that reputation in the legal circle, Mr. Chair, and being the presidential spokesperson as well, I would assume that if ever there will be erroneous decisions on the part of the President, Attorney Harry Roque will be calling the attention and correcting or perhaps stopping the President from pursuing such erroneous action. Will the resource speaker agree to this? I do not think I had that function. I could only speak for the president. I could not actually countermand him. I could not correct him. He is my principal. Hindi ko maintindihan, mga kababayan. Kasi as a spokesperson, tama naman si Harry Roque, 'di ba? Principal niya itong si Digong. Pero nakikita ko, mga kababayan, parang ito ay advisor din niya at legal, 'di ba? Legal attorney, legal advisor din niya itong si Harry Roque. So therefore, mga kababayan, hindi niya ba kaya nasabihan itong si Duterte, "Hoy, Mr. President, mali na yung ginagawa mo. That's against the law. Sabi mo, protect the Constitution." Tapos, mga kababayan, itong pag gumawa ng desisyon itong Pangulo kahit mali, so hindi mo siya kukontrahin, ganun ba yon, Roque? So nasaan na ngayon nasaan na yung pagiging legal expert mo? Nasaan na ngayon yung pinag-aralan mo ng 20 years plus? Natapo na sa kangkungan? But considering, Mr. Chair, that he is a lawyer and a spokesperson as well. Correct. See? Diba? Lawyer ka, spokesperson ka pa. You can definitely advise the President, "Mr. President, you are totally wrong." Diba? "Mali yan, Mr. President. Mayayari tayo." Oo, ngayon, hindi ka makukulong. Pero pagdating ng panahon, wala ka na sa pwesto. Mahahabol ka nila. Ma'am Violeta Kobayashi, hindi niya kayang paikutin si Kong Luistro. Pagka ho ba may maling desisyon ang presidente, will you not volunteer your legal expertise to correct the president? Unless I am asked for my opinion. Sorry, mga kababayan, tawag dito. Magandang question to bago tayo pumalo dyan. Gusto ko lang sagutin itong si Alain Kill Palina. So, GP, maganda pala ang patakaran ng PCO ng nagdaang admin at dapat gayahin ni BBM. Okay lang. Okay ka lang. Kaya nga iniba para effective at hindi nagmumukhang palengke ang PCO gets. Hindi naman po yun ang sinasabi ko, Alain Kill. Ang ibig ko pong sabihin na dapat ang PCO. Ano bang ibig sabihin ng PCO? 'Di ba? Ano ang ibig sabihin? Ano ba ang kanilang duty? Ano ba ang kanilang mandato? At bakit sila nanghihingi ng pondo para sa fake news kung sila mismo hindi nila madibang? Para saan yung pondo? Para sa bulsa? Ang sinasabi ko po, mga kababayan, nung panahon ni Digong, active ang PCO. Pagdating sa mga bagay-bagay, sila yung nangunguna. Dinedibang kaagad nila pag may fake news.
Kahit nga minsan, pag against lang sa kanila, dinedebunk. Pero ayaw kong gayahin yon. Ang sinasabi ko, gayahin nila, di ba? Walang masama sa panggagaya kung ito po ay makakabuti, mga kababayan. I-debunk mo, kagaya niyan, si Bini, si Simon, si Sandro. Hindi nila kayang i-debunk? For sure naman, nakarating na sa kanila yan. Yung pulmoronic video, 2 years nang inabot, wala pa rin silang ginagawa. Ito po isipin ninyo, paano kung wala kami? Baka lahat din nagbaliktaran na. Sa Duterte, baka lahat napunta na doon. Hindi po ako galit sa inyo. Maganda po yung tanong ninyo. Kaya lang, parang isang portion lang po ng sinabi ko ang nakita ninyo. Hindi po natin ginagaya totally yung nakaraang administrasyon. Kaya nga tayo nandito para birahin sila. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mali sila. Merong, kumbaga para sa akin, mga kababayan, dahil dati rin akong parang coach as, di ba, subject matter expert. So, pag meron akong nakita sa isang team na pwede ko naman magamit, i-adapt ko yun. That's what I mean. Gayahin natin yung maaring makatulong sa atin. Hindi yung PCO ka. Diba? Pero wala kang gagawin. Magkikibit balikat ka lang. Ano ka? Estatwa? Display? Ganun po ba yon? Alain? Hindi ko po sinasabi na gayahin ang lahat ng ginagawa nila sa PCO nung nakaraang administrasyon. What I'm saying, gayahin na dapat aktibo sila sa pagsagot sa mga fake news. Yun lang po. Wala nang iba. Fake news lang ang sinasabi ko. Dapat mag-press release sila, gumawa sila ng mga kung ano man dyan na article o press release. Siyempre pag nag-press release kasama na dyan yung mga article. Maglalabasan na yan sa mga newspaper, sa social media. Diba? At least madedebang ka agad, mga kababayan. Hindi yung aantayin natin na ganito. Ikaw ba, Alain? Pangulo ka. First Lady, anak mo. Ganito na yung binabanatan. Oh, ba't hindi sila sumasagot? Hindi naman pagmumukhang palengke yan eh. Nagmumukha lang palengke nung nakaraang administrasyon dahil nga itong mga tao nila Digong lahat pasikat. Pero mga kababayan, yung pagiging palengke na sinasabi nyo, pwedeng ayusin yan. 'Di ba? Isa lang magsalita, press release. Mukha bang palengke yun? Nasa tao po yan, nasa pamamalakad para hindi magmukhang palengke. Sabi ni Teresita Tan, I am not impressed with his degree, title and accomplishment. I am impressed if he is a person with integrity and honesty. Tama po, si Roque. Dapat message kayo kina Sandro Marcos at FL Marcos. Well, sabi nila Marcos Youth, sila daw ay nag-PM na, nag-send ng video. Siguro marami na rin mga kababayan, di ba? At hindi lang naman tayo magtatapos doon. Basta lahat ng fake news sana, dinedebunk kaagad nila. Reggie Tuliao, dapat si Attorney Gadon ang ginagawang PCO Secretary. At Pining Garcia, happy birthday. At Marcela Mulat, happy birthday GP. Thank you so much sa lahat ng mga bumati dyan, mga kababayan. At agree naman ako kay GP. Maria Pepa Lisok, happy birthday. Mahina talaga ang PCO. Marcela Mulat, oo, si Attorney Larry Gadon, gusto ko siya mag-PCO. At titigas kaya naglaho na si Mocha. Thank you so much po, Ma'am Violeta Kobayashi. Carmen Lee, Sara Trahidor Rizan, Beauty No Brain. Diba? Sana po maliwanag po sa atin na hindi ko po ginagaya yung pagiging palengkera o palengkero ng mga nakaraang administrasyon sa PCO. What I want to adopt, mga kababayan, is their being active. Diba? Sobrang active nila. Sagot ka agad
sa issue. Sagot kaagad sa mga fake news. Minsan nga nasobrahan pa pero hindi ko ginagaya yung masobrahan. Na kahit na mali na si Digong, like for example, umaamin siya na nagmamariwana siya. After a while, after an hour, sinabi na hindi daw totoo. 'Di ba? Nagkukunwari lang daw. Pero alam mo na si Digong, totoo na 'di ba? Alam mo sa sarili mo 'yon eh. Night person 'yan, kailangan niya magising talaga pagdating sa umaga. Kasi ang night person gising sa gabi, kagaya ko, isang call center agent dati. Gising na gising ako sa madaling araw. 'Di ba? Alam ni Ma'am Ilocano Kanayan, gising ako sa madaling araw. Nakakatulog ako alas 5 hanggang alas 9. Yan ang paano ko. Kaya itong si Digong, dun sa pagmamariwana, naniniwala ko talaga na nag-MJ yan. 'Di ba? Kaya lang itong mga spokesperson and advisor niya, parang kinausap yung press. Oy, kunwari tatanungin kita. Oh, sasabihin ni Digong, ano lang 'yun, kunwari lang 'yun. Alam ko po yun, Mina Gohen. Hindi kasi natin pwedeng sabihin dito palagi, cocaine, cocaine, cocaine. Hindi pwede. Against the community guidelines yan. That's why we are actually looking for something, for another word, na mag-identify dun sa isang bagay. Diba? Rigor ni Corpior, boss, pabati naman ang asawa ko si Rose. Shoutout po sa asawa mo na si Rose. So sana po nagkakaintindihan tayo. Hindi ako galit sa inyo mga kababayan. I'm really open to those question na pwede nating maunawaan. Kasi akala ng iba ay gusto kong gayahin yung dating administrasyon. No, hindi po. Adapt lang natin yung maganda. Yung pagiging active nila. Tuloy natin, Kong. Mr. Chair, I will not volunteer, Your Honor. Mr. Chair, I wish to... I am not volunteer, Your Honor. So walang silbi yung pagiging abogado mo. Kung mali na, kaya pala mga kababayan, pag mali na itong si Digong, okay lang sa kanila. Kasi walang nagsasabi, "Hoy, Mr. President, mali ka na dyan." So, sa kanila, sa bagay, tayo rin dati, no? Pag si Digong ang nagdesisyon, kahit na namiminger na ng katulong, tinatawanan pa natin. Pag gumahalik ng mga tao, ng mga chikas doon sa mga press con, tinatawanan natin. Oh. So may problema sa atin. May problema rin si Roque. 'Di ba? Invite the attention of Attorney Harry Roque to PD 1869. This is described as the Charter of PAGCOR. And as a matter of fact, it defines what illegal gambling is. I also wish to invite his attention to Republic Act number 9487, which extends the franchise of PAGCOR to another 25 years. Again, it defines what illegal gambling is. Ultimately, Mr. Chair, I wish to invite the attention of Attorney Roque to Executive Order number 13. Ang sarap magsalita ni Kong Luistro, no? Killing me softly, mga kababayan. Talagang may precedence na binabasa. Hindi yung talagang Diyos mio marimar, mga kababayan. Hindi basta-bastang abogada to. Talagang ginagawa niya po yung assignment niya, no? And I wish to state for the record, Mr. Chair, that for the very first time, the term online gaming was mentioned in Executive Order number 13. This is something which is not mentioned, which is not provided in PD 1869, as well as in RA 9487. May I ask the resource speaker, when the President issued Executive Order number 13, don't you think he legislated? I am unable to make an opinion because when I was a spokesperson, legal matters such as these are directed to the Presidential Legal Counsel
or to the Office of the Solicitor General or to the legal office of the President. And Oy! Mga kababayan, spokesperson lang daw siya talaga. Wala daw siyang kinalaman doon. Hindi daw po niya yun porte. Hindi daw niya trabaho yon. Sa Solgen daw. Magsama-sama kayo nila Solgen Guevara. Ron Ascara, shoutout po. Maria Maldita, shoutout. Good morning. under the Executive Secretary. Mr. Chair, this representation wishes to solicit the opinion of a legal expert, our resource speaker, Attorney Harry Roque. I am sure that with the number of hearings he went through already, he has come across Executive Order number 13. This is the presidential issuance during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, mentioning the term online gaming for the very first time. The term that was never mentioned in PD 1869 and even in RA 9487. I hope we can be enlightened by the legal expertise of our resource speaker. When the President issued EO number 13, providing for the term online gaming for the very first time, don't you think, Attorney Roque, that the President legislated? Again, Your Honor, I am unable to answer because that is not within my expertise. I have mentioned that my expertise is in the field of public international law, having taught and practiced that. And I am sorry because I'm not very familiar with Executive Order number 13. In fact, my only knowledge of Executive Order number 13 was in the last hearing when former Chair Domingo said that President Duterte regulated online gambling, no, through Executive Order number 13. But I am unable to give an opinion now, not being thoroughly familiar with the EO as well as the underpinnings behind the issuance of Executive Order number 13. Palusot ni Harry Roque. Mga kababayan, hindi raw siya familiar, sabi ni Kong Luistro. Do you think that the President legislate yung batas na Executive Order number 13? I'm sorry, Your Honor, but hindi ko yan hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig yan nung nakaraang hearing, yung Executive Order number 13. Mga kababayan, ang liwaliwanag, bago kayo napunta, bago nagsimula ang Pogo, hiniling sa'yo. Actually, may video tayo na sinasabi na hiniling sa kanya ni Duterte na ipagtanggol ang Pogo. Diba? Imposible naman, mga kababayan, that you are a lawyer. Diba? Seasonal lawyer. Once you said the seasonal lawyer, talagang mga kababayan, talagang magaling. Diba? Once in a lifetime o once in a blue moon. Diba? Magaling talaga si Harry Roque, sa totoo lang. Magaling magpaikot-ikot, kaso mas may magaling pa pala sa kanya. Pero, mga kababayan, ikaw wala kang due diligence na ginawa para malaman mo, mga kababayan, ang tungkol sa executive order at paano nagsimula yung Pogo. At ang gumawa pa, presidente. Anong presidente? Yan ay executive. And you know exactly the difference, di ba? You know exactly the meaning of and you understand really, di ba? Yung separation of powers. Tapos, hindi mo alam, hamag ka. I'm so sorry, Your Honor. It's not within my field of expertise. With all due Hindi raw niya field of expertise tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Hay, nako, Harry Roque. Expert lang daw siya sa international criminal law. 'Di ba? Mga kababayan. Pero dito, buka ka itong si Roque. Talagang huling-huli dito na pinagtatanggol lang si Digong. respect to our resource speaker, Mr. Chair, I find it strange na sa dami po ng hearing na na-attendan niya, Correct? both in the Senate and in the Congress, all pertaining to POGOs, he have not come across EO number 13.
from which the Pogos or the online gaming started. Huli ka, ho, Roque. Totoo naman. Huwag ka nga magpakatanga-tanga, Roque. Diba? Lahat nga ng pasikot-sikot ata ng batas eh. Pag tinatanong ka, lagi ka may palusot eh. Tapos dito, hindi mo man lang nabangga itong Executive Order number 13? Na yan nga yung sabi mo, ang Pogo po nagbibigay ng cash resources sa ating Pangulo. Nasaan na yung cash resources? Ha? Anong pinanggalingan nun? Saan ang galing at saan napunta? Ikaw talaga, Roque, oh. Sabi ni N. Cruz, nangihina si Barney. Hindi nga siya makasagot. Natameme siya dito, parang maamong tupa. Diba? But I'm sure, for the next concern that I wish to raise, our resource speaker is very much familiar with. Because this is fundamental in the study of law. There is in law the principle of separation of powers. Fundamental na yan, usapan ha, Roque. Baka naman iba yung fundamental mo. Roque, paano ba sumukat ng haba? Roque, saan yan sinusukat? Mamili ka na kung saan sinusukat yon. And I wish to share the case of Belgica versus Ochoa, GR number 208566, November 19, 2013. That's precedent ha, mga kababayan ha. Precedence. Ochoa versus Belgica. On the constitutionality of the Priority Development Assistance Fund. For the information of the Filipino people, I wish to read. The principle of separation of powers refers to the constitutional demarcation of the three fundamental powers of the government. In the celebrated words of Justice Laurel Inangara versus Electoral Commission, it means that the Ma'am Violeta Kobayashi. Eto po mukhang naiinip na tayong lahat, no? Ang tanong ni Ma'am Violeta, ang tagal ng hearing, hindi pa ba makukulong yung Roque na yan? Baka naman ala-alis guyan na walang nangyari. Sana naman may patutunguhan tong hearing na to. Mga kababayan, this will not be the final hearing. So magkakaroon ng Quadcom. So committee yan ng parang 4 na committee na magsasama-sama. And I heard something na sila po ata mga ka-GP. Ito yung pinaka matinding mangyayari. Parang sila po ay mag-iimbestiga sa Davao. I mean, doon gaganapin yung hearing. So 4 na committee, ipatawag nila si Lahari Roque, etong sila Digong, kasi pagsasama-samahin na to tungkol sa EJK, tungkol dito sa Pogo. Tapos, basta 4 mga kababayan, marami silang pag-uusapan dyan. It's a combination of committee. Ang pinaka-challenge talaga doon sa Davao. Si Digong, pag pumunta doon, magmumura-mura. Diba? Tapos baka mamaya magbanta-banta pa tong loko na to. Yun ang pinaka-challenge. So, yung hearing na sinasabi nyo, wag po kayong mag-alala. May pupuntahan po ito. Easy lang. Kasi tayo, hindi tayo kagaya ng iba na kagaya ng ginawa ni Digong, nagtanim ng ebidensya, pinakulong si Dilima, ginawan ng kwento, ginawan ng video. Diba? Hindi po tayo ganon. So, since tayo ay may batas, mga kababayan, kahit mabagal, at least umuusad. Nakikita natin. Kasi noon, hindi natin naririnig ang mga bagay na ito. Noon, mga kababayan, ang media nakaganyan. 'Di ba? Nakatakip, nakapiring ang batas. Pero ngayon nakikita natin na yung mga tao, kung alam nyo lang ang ginawa, 'di ba? Hindi lang po yung pasiguro alam yung kabuang paninira, 'di ba? Sinira talaga ng Duterte ang Pilipinas. Kaya ngayon, sa ginagawang hearing na ito ay nakikita ang kanilang magbabayad talaga itong mga to. Ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Tandaan po nyo yan. Quadcom, tama po, sa August 15.
ay pigaan talaga ng mga utak yan. Kaya lang, sabi ko nga, challenge na sila ay pupunta daw ng Davao. Doon sila magkakaroon ng hearing. Ay nako. Para wala daw magawa si Digong, ay ang tanong, walang magawa pag umattend doon tapos nagano. Sa bagay, marami naman mga pulis yan. Diba? Constitution has blocked out with deft strokes and in bold lines allotment of power to the executive, the legislative, and the judicial departments of the government. Okay. To the legislative branch of the government through Congress belongs the power to make laws. To the executive branch of the government through the president To implement. belongs the power to enforce laws. To the judicial branch of government through the court belongs the power to interpret laws. I wish to go back to Attorney Roque. Oh. Attorney Roque, Ang sarap talaga pakinggan pag ganito matatalinong tao. Parang feeling ko ang talino ko na eh. Di ba? don't you think that the president encroached upon the power of the Congress when he issued Executive Order number 13 providing for online? Well, Mr. Chair, first and foremost, I argued that case of Belica. Oh, ito na. Mga kababayan. Ito I argue daw yung case ni Belica. Ano ba yung case na yon? Yung sa separation of powers, mga kababayan. So, pakinggan nyo yung paliwanag ni Roque. I was lawyer in the Supreme Court for Mr. Belica, and I confirmed the principle of separation of powers. Okay. However, as I said, although it is not my expertise, I will give my opinion, my candid opinion. Okay. So, sabi kanina, nahuli siya dito eh. Sabi niya, hindi daw niya expertise, mga kababayan, yung separation of powers. Now, so kung hindi mo expertise ang separation of powers, eh bakit kinuha ka ng ni Belica para maging lawyer? Diba? Sabi mo, ikaw ay expert sa international law. Eh bakit kinuha ka ni Belica? Therefore, alam mo yung paikot-ikot pagdating sa separation of powers. Eh bakit ngayon, nung si Duterte gumawa ng Executive Order number 13, na kung tutusin, mga kababayan, nasa executive siya. Diba? Implementation enforcing of power. Hindi po siya ay gumawa ng batas. Naku, Roque. Nagmumukha kang kamote rito, sa totoo lang. Parang kanina, tinatanggi mo. Tapos ngayon, hinawakan mo pa pala yung kaso ni Belica. Eh, anong usapin dyan? Separation of powers. Ba't mo tinanggap kung hindi mo expertise? Tanga. Diba? Ang gulo ang butik. Hindi mo expertise, kinuha mo. Ano, pera-pera lang? Eh, nanalo ka pa nga ata eh. So, ibig sabihin, alam mo. Hindi ka na, mga kababayan, kung ako ba, kukuha ba ako ng lawyer na hindi expert dun sa field na yon? Siyempre hindi. Dahil dihado ka pag hindi niya alam yung batas na yon. Si Roque talaga, ginagawa tayong mangmang eh. And that is, under our scheme of things, executive issuances, legislative enactments are all presumed to be constitutional unless proven otherwise. So the status of Executive Order number 13, unless challenged in court, is that it is presumed to be constitutional. Oh, ito na naman, mga kababayan. Sapul na sapul. Sorry. Sapul na naman siya dito eh. Yung sinasabi niya, ito daw ay legal. Ayun, hindi na natin kailangan masyadong technical kasi yung kanilang mga ginagamit. So yung executive order daw ay legal. Unless ito daw ay i-challenge sa korte. Okay, mga kababayan At tandaan po natin, executive ang gumawa. Si Digong, hindi ang Congress. So paano ngayon yon? Anong sagot ni Congresswoman Luistro? Executive orders being in the nature of implementing existing legislation, Your Honor. Mr. Chair, there's a principle in law. When the law does not provide, we should not provide. Woo! When the law. Ang sarap pakinggan. Kundi pa nga, mga ka-GP. Presumed to be constitutional. Executive orders being in the nature of implementing existing legislation, Your Honors.
Mr. Chair, there's a principle in law. When the law does not provide, we should not provide. When the law does not provide, we should not provide. So maliwanag mga kababayan, kung hindi yan nag-i-exist, wag tayong gumawa ng sarili natin. It should be the Congress, 'di ba? Ang gagawa ng batas. Congress, pag sinabing Congress, dalawa yan ha. Lower house, upper house. Yan ang Congress, mga kababayan. Hindi yan nag-i-stick sa House of Representative lang. Kasama po ang Senate dyan. When the law does not include, we should not include. When the law is not include, we should not include. Patay ka, Roque. Nagmukha ka talagang bata rito kay Congresswoman. Babae yan ha. Boom, sa pool. Sa pool talaga si Roque. Talagang ano kayo nakakala nyo hindi makikita ito Biruin nyo mga kababayan ha. Yan yung sinasabi ko, very short-minded itong si Digong. Biruin mo, nagkaroon tayo ng problema sa pandemic, umasa lang siya sa Pogo. Kasi yan lang daw ang tanging paraan para makapagsalba sa atin kasi ang dami nating utang at ang dami nating gastusin. So Pogo ang panlaban, sabi ni Diggs. Kasi nagbibigay ng resources sa Pangulo. Siya lang pala nabibigyan, hindi ang taong bayan. Anak ka ng tinapa. If the substantive law creating PAGCOR does not provide for online gaming, then no executive issuances should provide for online gaming. Let us all be reminded by the legal maxim, inclusio unius est exclusio alterius. Kung wala naman pong sinabi dun sa substantive law, then the procedural law should not provide. Let us be reminded that the procedural law should always yield in favor of the substantive law. Sabog. Roque, sayaw ka na lang. Sayawan mo na lang si Kong Luistro. Matutuwa pa kami sayo. Kasi parang mga kababayan talagang sunog na sunog. Roque, sayaw na lang. Mga bakla gusto ng ibon. Roque, ganyan ang napapala mo Kasi puro, alam mo dati matalino ka Ang problema sa'yo, Roque, iba na ang inaaral mo. Ang inaaral mo ngayon, humawak ng mic. Diba? Mga kababayan, kung paano ka kakanta. Natural, magiging bobo ka talaga. Roque, balik ka sa pag-aaral ha. Huwag kasi ang buto. Sorry. Huwag ang boto. Hindi buto. Boto. Kasi tatakbo na naman yan Yun ang iniisip niya. Mag-aaral ka ulit ng batas. Mr. Chair, I wish to invite the attention of the committee to Executive Order number 13, the presidential issuance which provides for the very first time for the term online gaming, the term that was never mentioned in the legislation that was passed by Congress. In the 8th whereas clause, it says, clarifying the extent of authority of gambling regulators, particularly with regards to online gaming. And then we have Section 3, clarification on online gambling, which technically defines what online gambling is. And then under Section 4, Mr. Chair, it emphasizes the oversight function of the Office of the President over all forms of gaming, and that includes online gaming. I humbly submit, Mr. Chair, that EO number 13 brings online gambling into life.
And I do not understand, Mr. Chair, why this should circumvent the law that was passed by Congress, creating the PAGCOR and providing the authorities to regulate all the gaming and gambling activities. Once again, Mr. Chair, I wish to raise the reason why the principle of separation of powers is very important. The principle of separation of powers and its concepts of autonomy and independence stem from the notion that the powers of the government must be divided to avoid concentration of these powers in any one branch. The division, it is hoped, would avoid any single branch from lording its power over the other branches or the citizenry. Ano na, Roque? Kawawa ka naman dito. Diyos mio, Roque. Pinagmamalaki ka pa naman ng mga DDS. Pero dudurugin ka lang pala ng isang Batanggenya. Kumbaga mga kababayan, siguro pag nagtapat sila sa duelo nito, duguan na si Roque. Kaya ang gagawin niya, magdadance na lang siya. Diba? Magdadance-dance na lang si Roque, mga kababayan. Dadaanin na lang tayo sa pakwela-kwela kagaya nito, yung mga natutuwa dyan sa mga pakanta pasayaw-sayaw ni Roque. Oh, once again. Ang mga grabe talaga ho. Mga kababayan, talagang hindi ko na inalis yan dito eh. Alam nyo ba laging nagiging dilaw yung monetization ko dyan kay Roque? Pero dahil natutuwa kayo dyan, lagi yan nandito, hindi ko inaalis yan. Pampagising ba? Di ba? Pampagising to si Roque. Hanapin ko nga yung sumasayaw siya na naihihina sa kanyang pantalon eh. Yun ang gusto ko talaga. Hindi ko makita-kita. Di ba? Tama po, Ate Kate Chris Vlog, maliwanag pa sa sikat ng madilim na buwan. Talagang dinurog po si Roque. Parang pinagsasaksak po sa kanyang tagiliran ng balisong nitong si Congresswoman Jinky Luistro. Talagang ginawa po nila ng paraan kasi ito eh. 'Di ba? Talagang pinapasok po nila ang Pogo. Biruin nyo, yung mga Chinese, 'di ba? According to Roque, yung Pogo inaayawan sa China. Tapos sila mismo ang nagpapapasok sa mga Chinese at ginagawa pang Pilipino. Sabi nila, malaki kasi ang tax na nakukuha natin kaya ginawa nila ng paraan. Yung pala mga kababayan, yung tax, magkano lang ata? Kung di ako nagkakamali, 8.8 billion sa loob ng 6 na taon. Samantalang yung 2 taon pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, nung umupo siya, inilagpasan pa yung 8.8 billion na taxes ng Pogo. Sinapunta yung iba. Diba? Sabi ni Honeybee, biruin mo yon. Those were the happy days. They thought it would never end. Teresita Tan, dance Roque music please. Teka, sabi ni Ma'am Violeta Kobayashi, sabi ng asawa ko, there. Sino daw si Roque? There ba yun? JP, pinapasaya mo ko talaga. Nako, yan naman ang gusto ko mga kababayan. Lahat tayo dito, paging masaya. Kita nyo si JP? Mukhang bata. 40 na ako ha. 40 na ako pero ayan, kita nyo naman. Parang 25 lang. Sana hindi narinig ng asawa ko. Ano na naman to? Nasa likod ko pala. Ayaw pumayag eh. Diba? Sabi ni Ma'am Teresita Tan, parang tinadtad na lechon. Pag nakuha ko yung sumasayaw na maihihi na siya, tapos tinatawanan siya ni, tawag dito, ni Chabit Singson, lalagyan ko pa rin ng sound na ganon. Tapos, yung sumasayaw si Roque na maihihi.
Yun naman sa susunod, di ba? Sabi ng misis ko, di ako papayag no, matanda ka sa akin. Loko-loko. Sabi ni Honeybee, isip bata. Oy, masarap maging isip bata. Isip bata pero ano ka naman mga kababayan, matured. Okay lang yung kumbaga ikaw, hindi yung isip bata na katulad ni BP Sara na hindi nag-iisip at walang kwenta. Tayo naman kahit papaano nag-a-analyze tayo, di ba? At syempre, yung pagngiti, pagngisi natin, di ba, sa isang araw, pag yan, meron kayong pagngisi, pagtawa, at kayo ay nagagalak mga kababayan, yung mga blood nyo, umiinit din yan. At yung mga blood ninyo, ay gumagana, pumupunta yan sa lahat ng parte ng inyong katawan. Kaya kayo pinagpapawisan at the same time, active lahat ng parte ng katawan ninyo, mga kababayan. Nakakabata po yan. Nababanat kasi yung mga natutulog na mantika dyan. Di ba? Okay, Dari. Sino sa Tagalog? Japanese kasi asawa ko, GP. Dari pala, no? Dari. Okay. Kala ko there. Dari pala. Sorry naman. Ma'am Violeta Kobayashi. Meron din ako kilala ditong Kobayashi sa Facebook. Si Ma'am Medelita Kobayashi. Meron pa dito. Sino pa ba yung isa? Meron pa dito. Nakalimutan ko yung isa. Basta yung si Medelita. Tapos yung sa Facebook. Nakalimutan ko na yung pangalan. Yoshida Kobayashi. Oo naman, si Sarah walang isip. Good morning, Miss Calderon. Good morning. Okay mga kababayan ha, sorry po at nabitin ko kayo. Ito lang kasi yung hinanda ko ngayong araw. I'll try to at least makapag-live pa tayo mamayang gabi. But ako po ay nasa ibang lugar. So sabihin na naman ninyo, ay wala yung nakakatawa. Sabihin nyo na naman, ibang tao ako. Sabihin nyo na naman, hindi ikaw yan, GP. Wala kang bigote. Kasi mga kababayan, diba sabi ko sa inyo, sa bahay, meron ako neto. Kasi paborito ko yan eh. Idol ko si Paquito at si Romy Diaz. Diba kaya ginagamit ko yan. Kasi hindi ako nagkakaroon ng, ewan ko ba't di ako tinutubuan. Wala daw ako stress. Kaya di ako tinutubuan. Kaya dito na lang, nilalagyan ko niyan. Diba? Okay? So thank you so much po muli sa inyong lahat mga kababayan. Good morning at mag-ingat po tayo palagi. At syempre huwag niyong kalimutang tumawa dahil yan ay malaking tulong po para tayo ay tumagal sa mundo. Diba? Huwag kayong magpupunta dun sa mga channel na nakaka-stress sa kabilang kampo. Pag kayo ay pumunta doon, sigurado, mga kababayan, baka bukas wala na kayo. May stress kayo at sasakit ang mga puso ninyo. At kung mga DDS kayo, kailangan tatagan nyo pag pumunta kayo dito dahil hindi po ako naaasar sa inyo. Pining Garcia dapat tumakbo si Congresswoman sa Senado. Kailangan natin ng magaling na abogado. Hindi ko alam po pero parang uubusin muna nila yung termino nila sa Kongreso bago umakyat siguro ng Senado. Kasi usually ganyan naman eh. 'Di ba? Oy, si Honeybee nagpahabol pa. Mark Rivera, Pulburon family. Ano ba yan? Kulang na lang Pulburon buong Pinas. Mark Rivera naman, sino ba yung nagpupulburon na yan ang sinasabi mo? Kasi isa lang ang kilala ko na nagpupulburon. Yung sabi ni Digong, dito sa Davao, marami niyan. Hindi lang isang mayor. Napakadami niyan. Thank you, Honeybee, sa pag-share po ng blessing. Ma'am Teresita Dan, thank you so much. Si Goldilocks. Sabi ni Allen Arsenas, akala ko sir high school ka lang. High school Totoo ba yan, Allen Arsenas? Wag mo akong wag mo akong pinagbibiro dito. Baka mamaya lumaki yung tenga ko. Totoo ba yan? Nasanay na ako sa inyo. Baka mamaya ginugoyo nyo rin ako eh. Diba? Sabihin nyo si GP, tawa ng tawa. Kaya hindi natin, pagtripan natin. Pero pag mukha akong high school, uwi na. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, paglalaroan mo lang sila. Kaya nga po.
Hindi naman ako napipikon sa mga yan. Kasi ang pambanat nila bayaran. Nasaan ang pambayad? Nandito pa rin ako sa squatter. 'Di ba? Oh, ano pa? Pangit. Pangit naman ako talaga. Oh. Ano pag sasabihin nila, mga kababayan? Ano pa? Buang, nakasalamin kahit gabi. Wala na yan eh. Yung pangit, matagal na akong pangit. Simula pagkabata, pangit na talaga ako. Oh. Ano pa pang-aasar nila sa akin? Hindi naman din ako pandak. Kahit pa paano, 5'7" naman ako. Mimi Worth, hello po watching from Israel. Thank you so much po for watching. Okay? Thank you so much once again mga kababayan. Thank you very much. I love you all.